Ang Estados Unidos, Russia, at China lahat sila ay tumalikod. Ang 90 milyong mamamayan ng Iran na binomba ay nagulantang. Ang China, na sa loob ng 25 taon ay sumipsip ng ating langis na parang bomba, ay tumakas dala ang mga kontrata. Ang Russia, na 40 taong kakampi sa militar, ay hindi man lang sumagot sa tawag. Ngunit habang ang lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo ay tumalikod, sa loob ng 2 oras ay isang bansa lamang ang kumilos. Ang nakakagulat na pagtatapat ng Iranian ambassador na nanirahan sa Maynila sa loob ng 7 taon at nasaksihan ang lahat, ilalantad ko ngayon ang buong kwento. Bago tayo magsimula, mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas upang suportahan ang Pilipinas. Sa aking 58 taong mahabang buhay, 2 beses ko lang naranasan ang paghinto ng aking puso sa tunog ng telepono. Ang una ay noong madaling araw, 32 taon na ang nakakaraan, nang matanggap ko ang balita na pumanaw ang aking ama. Ang pangalawa ay noong gabing iyon, sa aking silid-tulugan sa tirahan ng embahador ng Iran na matatagpuan sa Makati, Maynila, kabisera ng Pilipinas. Noong gabing iyon ay narinig ko ang pinakakakilakilabot at pinakamabangis na tunog ng telepono sa aking buhay. Ang pangalan ko ay Reza Mohadi. Ako ay isang embahador plenipotentiary ng Islamic Republic of Iran sa Republika ng Pilipinas at naninirahan ako sa aking tirahan sa embahada sa Makati, Maynila sa loob ng 7 taon, isang diplomat hanggang buto. Ngayon, upang ilahad ang pinakakahiya-hiya at pinakameserableng pagtatapat sa aking 32 taong karera sa diplomasya, kailangan kong gamitin ang isang pseudonym at iyan ang nais kong ipaalam muna. Gabing-gabi na noon sa isang malalim na taglamig sa Maynila na may pambihirang malamig at humahagupit na hangin, ang mga kamay ng orasan ay nakaturo sa Toslamaminyisefen ng madaling araw at ako ay mahimbing na natutulog sa aking silid sa ikalawang palapag ng tirahan ng embahador, nakabalot sa aking kumot. Sa kabila ng tahimik na eskinita ng Makati, ang nagniningning na tanawin ng Maynila sa gabi ay malambot na sumasalamin sa bintana at sa sala. Ang amoy ng Persian tea na puno ng saffron na niluto ng aking asawa noong gabi ay nanatili pa rin. Ngunit sa sandaling iyon mismo, ang diplomatikong secure na telepono sa tabi ng aking kama ay umugong na parang isang pagsabog ng bomba na naglalabas ng tunog na nakabibingi sa tainga. Bilang isang diplomat sa loob ng 22 taon, alam ko sa kaibuturan ng aking puso nang walang pag-aalinlangan kahit isang segundo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ugong ng teleponong ito sa madaling araw. Ang teleponong ito ay konektado lamang sa pinakamataas na antas ng emergency na linya ng komunikasyon ng Foreign Ministry ng aking bansa at sa loob ng 32 mahabang taon, 3 beses lamang umugong ang teleponong ito sa madaling araw. At sa lahat ng 3 pagkakataon, ito ay isang kakilakilabot na balita na may namatay o may sumabog na digmaan. Hinawakan ko ang receiver gamit ang nanginginig na kamay. Ang narinig ko sa kabilang linya ay ang nagmamadali at nanginginig na boses ng Director ng Middle East Department ng Foreign Ministry sa Tehran. Ambassador, kailangan ninyong bumangon ngayon. Inaatake ang ating bansa. Nagsimula na ang malakihang airstrike ng Estados Unidos at ng Western Allied Forces, 3 oras na ang nakakaraan. Ang mga pasilidad nuklear at base militar sa hilagang Tehran ay tinatarget at 70% ng power grid ay nawasak na. Ang network ng komunikasyon ay higit sa 90% na putol. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, ako ay sinalanta ng matinding takot na parang ang dugo sa aking buong katawan ay nagyeyelo mula sa aking mga daliri sa paa. Ang aking puso ay bumubulabog na parang sisirain ang aking mga tadyang at lumabas, at ang receiver sa aking kamay ay parang madulas at mahuhulog dahil sa pawis. Sa hirap, nagtanong ako ng pinakamadaling tanong. Kumusta ang downtown Tehran? Paano ang mga sibilyan? Ligtas ba ang aking pamilya? Sa kabilang linya, isang nakakabinging katahimikan ang bumaba. Ang maikling katahimikan na iyon ay parang 100 taon na mahaba at malupit para sa akin. Sa huli, ang Director ng Middle East Department ay sumagot sa isang napakahina at nanginginig na boses. Ang komunikasyon sa downtown Tehran ay ganap na putol, kaya imposible nang matukoy ang sitwasyon sa mga lugar ng sibilyan. Ambassador, hindi rin natin kumpirmahin ang kalagayan ng inyong pamilya sa ngayon. Ikinalulungkot ko. Ang aking kamay na may hawak na receiver ay nanginginig na parang dahon ng kahoy.
Ang matandang ina ng aking asawa, ang aking nakababatang kapatid na babae, at ang kanyang maliit na anak na babae, aking sariling dugo at puso, ay nakulong sa gitna ng impyernong iyon na binubuhusan ng mga bomba. Ang isang salita na hindi man lang makumpirma kung sila ay buhay o patay ay parang isang malaking martilyo na bumabagsak sa aking dibdib. Pagkatapos ng tawag, tumalon ako mula sa kama na parang baliw at tumakbo sa sala. Ang eksena na bumungad sa aking mga mata nang buksan ko ang telebisyon ay impyerno mismo na hindi matitingnan ng mata ng tao. CNN, BBC, Al Jazeera, lahat ng channel ng balita sa mundo ay nagpapalabas ng parehong eksena. Ang magagandang kalye ng Tehran kung saan ako naglalakad tuwing umaga sa loob ng 7 taon ay nasusunog sa matinding apoy. Bumubuhos ang mga misil mula sa langit na parang ulan at ang mga naglalakihang gusali ay gumuguho na parang mga karton. Sa screen, ang mga sibilyan na puno ng dugo ay tumatakbo, umiiyak at niyayakap ang kanilang mga anak at ito ay live na ipinapalabas. Bumagsak ako sa sofa, nakatingin sa screen ng telebisyon at sinuntok ang aking dibdib. Ang titulo ng ambasador at ang propesyon ng diplomat ay tila walang kapangyarihan at walang silbi na piraso ng papel sa sandaling iyon. Ang aking bansa ay nasusunog, ang aking pamilya ay maaaring namamatay at ako ay nakaupo lamang sa isang mainit na sala sa kabilang panig ng mundo sa Maynila, nanonood ng telebisyon. Pinisil ko ang aking mga ngipin at tumayo. Isang batas ng kaligtasan na natutunan ko sa aking 22 taong karera sa diplomasya ang sumagi sa aking isip na parang kidlat. Kapit sa mga makapangyarihang bansa, sila lamang ang makapagliligtas sa atin. Ako ay isang bihasang at walang emosyong diplomat na nakaligtas sa larangan ng digmaan ng diplomasya, naglakbay sa 48 na bansa sa buong mundo sa loob ng 20 mahabang taon. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na natutunan ko sa kaibuturan ng aking puso sa loob ng 22 taon ay napakasimple at malupit. Kapag sumabog ang krisis, kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Tanging ang mga makapangyarihang bansa na may baril at dolyar ang makakapagpasya sa kapalaran ng mahihinang bansa. Ito ang ganap na batas ng diplomasya na hindi ko kailanman pinag-alinlanganan sa buong buhay ko. Noong madaling araw, pagkatapos ng 3:00, sinimulan kong tawagan ang mga embahador ng makapangyarihang bansa sa Maynila. Ang una kong tinawagan ay ang Chinese ambassador. Sa loob ng nakaraang 25 taon, sinipsip ng China ang 1.8 milyong bariles ng krudo mula sa Iran araw-araw na kumikita ng napakalaking kita na umaabot sa 45 bilyong dolyar taon-taon. Kung wala ang aming itim na langis ng Iran, kalahati ng mga pabrika ng China ay huminto sana at ang mga ilaw ng kanilang mga lungsod ay namatay sana. Buong puso kaming naniniwala na kami ay isang napakahalagang ugat para sa China. Pagkatapos ng 7 beses na pag-ugong, sinagot ng Chinese ambassador ang telepono. Sa isang nagmamadaling boses, ipinaliwanag ko ang sitwasyon at hiniling ang agarang tulong mula sa gobyerno ng China at isang emergency na pagpupulong ng UN Security Council. Ngunit ang boses ng Chinese ambassador sa kabilang linya ay napakalayo sa aking inaasahan, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Wala itong pagmamadali, pag-aalala o galit. Ito ay isang malamig, tuyo at formal na tono na parang narinig niya ang balita ng sunog sa kapitbahay. Reza, naiintindihan ko ang sitwasyon. Ngunit ang Beijing ay nasa isang napakakomplikadong sitwasyon ngayon. Kailangan nating isaalang-alang ang ating relasyon sa Estados Unidos at ang pagpupulong ng Security Council ay mangangailangan ng kaunting oras. Magulat ako sa aking bansa, ngunit mas mabuting huwag kang umasa sa ngayon. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang bansa na sumipsip ng 17 bilyong halaga ng langis mula sa aming lupa sa loob ng 25 taon ay ang tanging masasabi sa sandaling ito, habang ang mga bomba ay bumabagsak sa ulo ng aming mga mamamayan, ay huwag umasa? Pilit kong nilunok ang aking umaakyat na galit at nagtanong pa ng isa. Hindi ba kayo maaaring magtulak ng agarang resolusyon para sa tigil putukan sa UN Security Council? Hindi ba kayo isang permanenteng miyembro ng konseho? Sa kabilang linya, umubo ng bahagya ang Chinese ambassador at nagdagdag ng isang salita sa isang napakatahimik at traidor na boses. Reza, sa totoo lang, wala tayong makukuhang anumang pakinabang sa pagkalaban sa Estados Unidos ngayon. Ikaw ay isang diplomat, kaya maiintindihan mo, hindi ba?
Ang tawag ay naputol. Nanatili akong nakatayo na hawak ang receiver ng matagal. Walang pakinabang. Sa sandaling iyon, ang tunay na intensyon ng malaking bansa na sa loob ng 25 taon ay tinawag kaming kapatid na bansa at naghakot ng aming langis ay naibuod sa 4 na salita. Walang pakinabang. Dahil walang pakinabang, ang buhay ng 90 milyong tao ay walang halaga. Ngunit hindi pa ako sumuko. Kung hindi China, may Russia. Ang Russia ay isang bansa na sa loob ng 40 taon ay ipinagmamalaki sa buong mundo na sila ay isang militar na alyansa na nagbahagi ng dugo, na nagbebenta ng 2 bilyong halaga ng armas sa Iran. Ito ay ang parehong malaking bansa na nangako na sasagipin kami tuwing kami ay pinipilit ng Estados Unidos. Idinial ko ang numero ng Russian ambassador. Nagring ito. 1 beses, 2 beses, 5 beses, 10 beses walang sumagot. Tumawag ako ulit. Walang sumagot hanggang sa ika-15 ring. Nang tumawag ako sa pangatlong pagkakataon, ang tanging narinig ko sa kabilang linya ay ang malamig at mekanikal na tunog ng abala na paulit-ulit ng walang hanggan. Ang Russia, na sinasabing 40 taong kakampi sa militar, ay hindi man lang sasagot sa tawag. Sumandal ako sa dingding at tumingin sa kisame. Ang puting pintura sa kisame ay tila tinatawanan ako. Tama, hindi ako makapag-asa sa Estados Unidos dahil sila ang nagbobomba sa amin. Ang China ay abala sa pagkalkula ng kita at ang Russia ay hindi man lang sumasagot sa tawag. Kung gayon, ang tanging natitira ay ang UN Security Council. Ang maringal na organisasyong iyon na nagmamayabang na pinoprotektahan ang kapayapaan ng sangkatauhan ay ang huli kong pag-asa. Ngunit pagkatapos ng 1 oras, ang balita mula sa Foreign Ministry ay isang kakila-kilabot na mensahe na pumuputol sa huling hibla ng aking pag-asa. Sa isang emergency na pagpupulong ng UN Security Council, isang resolusyon para sa tigil putukan sa Iran ay isinumite. Ngunit ito ay binutohan ng Estados Unidos at nabigo. Ang dahilan ng pagboto ng Estados Unidos ay isang linya lamang. Patuloy ang operasyong militar hanggang sa makumpirma ang kumpletong pagkakapinsala ng mga pasilidad nuklear ng Iran. Ang bansa na nagbubuhos ng mga bomba sa ulo ng 90 milyong mamamayan nito ay tumanggi sa tigil putukan sa UN Security Council at ang China at Russia na dapat sana ay pumigil sa malupit na pagtanggi na iyon ay hindi kumilos kahit isang daliri at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, naranasan ko ang pinakakahiya-hiya na katotohanan ng aking 32 taong karera sa diplomasya. Para sa mga taong ito, hindi kami kailanman naging tao sa simula pa. Isang lupain na may langis, isang pitaka na bumibili ng armas, isang piyesa sa kanilang laro, ng hegemonya ang buhay ng aming 90 milyong mamamayan ay mayroon lamang halaga sa mga mayabang na makapangyarihang bansa. Sa sandaling iyon, isang empleyado ng embahada na may maputlang mukha ang tumakbo papasok. Ang tablet screen na inabot niya, humihingal, ay nagpakita ng isang ulat ng impormasyon na bagong natanggap. Sa sandaling nabasa ko ang unang linya ng ulat, bumaliktad ang aking sikmura at gusto kong sumuka. Tehran. Ang Chinese Embassy ay ganap na inilikas sa loob ng 6 na oras mula nang magsimula ang pambobomba. Kinumpirma na ang lahat ng orihinal na kontrata para sa pangmatagalang supply ng krudo sa panig ng Iran ay unang inilabas sa proseso ng paglikas. Walang paunang abiso ang ibinigay sa 47 lokal na empleyado ng Iran at napag-alaman na bago umalis ang Chinese ambassador. Sinabi niya sa kanyang mga kasama, "Tapos na ang trabaho. Kailangan lang nating makuha ang mga kontrata." Ang Russian Embassy ay ganap ding inilikas ng lahat ng kawani sa loob ng 8 oras mula nang magsimula ang pambobomba. Ang huling salita na iniwan ng Russian military attaché sa mga lokal na security guard ng Iran ay, "Kayo na ang bahala sa inyong sarili." Ibinagsak ko ang tablet sa mesa at hinawakan ang aking mukha ng 2 kamay. Ang China, na sa loob ng 25 taon ay sumipsip ng langis, ay tumakas dala ang mga kontrata sa halip na mga tao, at ang Russia, na 40 taong kakampi sa militar, ay nag-iwan ng isang salita sa mga security guard, "Bahala na kayo sa sarili ninyo," at nawala na parang daga. Ito ang makapangyarihang bansa. Ito ang tunay na mukha ng makapangyarihang bansa na itinuro sa akin na kumapit sa buong buhay ko sa loob ng 32 taon. Naupo ako ng mag-isa sa walang laman na opisina ng embahada
nakatitig sa kisame na parang nawawala sa kawalan ng kapangyarihan. Ang malamig na hangin ng taglamig sa Maynila ay sumingaw sa bintana at tumagos sa aking likod na parang yelo. Sa kabila ng burol ng Makati, ang nagniningning na mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang walang nangyayari. Ang aking bansa ay nasusunog, ngunit ang Maynila ay napakapayapa. Ang malinaw na pagkakaiba na iyon ay sumasakit sa aking puso na parang kinakalas ng kutsilyo, wala nang masandalan, wala nang 5:00 na ng madaling araw. Nakaupo ako ng halos nakahiga sa sofa sa opisina ng embahada, nakatitig sa screen ng telebisyon. Sa screen, ang aking bansa ay patuloy na nasusunog at wala akong magawa. Ang maringal na titulo ng diplomat ay isang balat lamang na mas masahol pa kaysa sa basura sa sandaling iyon. Ang mga makapangyarihang bansa ay tumalikod lahat. Ang UN ay hindi gumanap bilang isang papel na tigre. At ako ay ang pinakawalang kapangyarihan at miserableng tao sa mundo, nakaupo sa isang mainit na silid sa Maynila, nanonood ng pagkamatay ng mga mamamayan ng aking bansa sa telebisyon. Sa sandaling iyon, nagring ang ordinaryong diplomatikong telepono sa mesa. Sa una, nag-alinlangan ako kung sasagutin. Malamang, ito ay isa pang formal na tawag ng pakikiramay mula sa ibang bansa. Nagpapahayag kami ng pag-aalala. Binabantayan namin ang sitwasyon, makipag-ugnayan sa amin kung kailangan mo. Wala akong kahit kaunting pagnanais na marinig muli ang mga kasuklam-suklam na diplomatikong platitudes na walang laman na narinig ko sa loob ng 32 taon. Ngunit ang pakiramdam ng obligasyon ng isang embahador ay pilit na kumilos ang aking kamay. Sinagot ko ang telepono. Ngunit sa sandaling narinig ko ang boses sa kabilang linya, nakaramdam ako ng kakaibang pagkabigla na parang dumaloy ang kuryente sa aking buong katawan. Ang boses na iyon ay hindi Ingles, Arabe o Russian. Ito ang malambot, ngunit malinaw na wika na naging pinakapamilyar sa akin sa loob ng 7 taon. Filipino. Ambassador, ako po si Jose Mari Santiago, unang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Republika ng Pilipinas. Ikinalulungkot ko po ang biglaang pagtawag sa oras na ito. Ambassador, maayos po ba kayo ngayon? Nag-aalala po ako sa inyong kaligtasan kaya kayo po ang una kong tinawagan. Nag-alinlangan ako sa aking narinig. Maayos po ba kayo ngayon? Nag-aalala po ako sa inyong kaligtasan. Ang sinabi sa akin ng Chinese ambassador kanina ay walang pakinabang. Ang Russia ay hindi man lang sumagot sa tawag. Ngunit ang unang kalihim ng ugnayang panlabas ng bansang ito, ang Pilipinas, ay tumawag mismo sa 5:00 ng madaling araw upang tanungin ang aking kaligtasan. May langis ba sa pagitan ng Iran at Pilipinas? May alyansa ba sa militar? Mayroon ba itong veto power sa UN Security Council? Wala. Ang Pilipinas ay hindi isang makapangyarihang kaalyado sa amin at hindi rin ito isang kaibigan sa militar. Sa totoo lang, kung pagbabatayan ang dami ng kalakalan, hindi ito kabilang sa nangungunang 5, isa lamang itong middle power na bansa sa Asia. Ngunit ang unang kalihim ng ugnayang panlabas ng bansang ito, na walang anumang vested interest, ay tumawag sa akin bago ang China, bago ang Russia, bago ang anumang makapangyarihang bansa sa mundo, at nagpahayag ng pag-aalala. Pilit kong ikinubli ang aking pagtataka at sumagot ng kalmado hanggat maaari. Salamat po kalihim. Maayos po ako. Ngunit napakalubha po ng sitwasyon sa aking bansa. Walang kamalay-malay, gumamit ako ng Filipino. Ang Filipino na natutunan ko sa loob ng 7 taon sa Maynila ay mas natural na lumabas sa aking bibig kaysa Ingles o Persian sa sandaling iyon. Ang sumunod na sinabi ni unang kalihim Santiago ay lalo akong nagtaka. Ambassador, hindi lang po ito salita. Pupuntahan ko po kayo sa embahada. Darating po ako sa loob ng 1 oras. Kung may kailangan po kayo, mangyaring sabihin lang po sa akin. Pagkatapos maputol ang tawag, matagal kong hindi binitawan ng receiver. Direktang pupuntahan ako sa embahada sa 5:00 ng madaling araw. Sa aking 32 taong karera sa diplomasya, hindi kailanman, may isang opisyal ng gobyerno ng ibang bansa na direktang bumisita sa akin sa panahon ng krisis. Isang tawag sa telepono, isang diplomatikong tala, sa pinakamagaling ay isang schedule ng pakikipagpulong sa embahador, iyon ang malupit na katotohanan ng internasyonal na diplomasya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pinaniwalaan ang mga salita ng unang kalihim ng Pilipinas ng 100%. Sa totoo lang,
Ang aking malabuto na instinct bilang isang diplomat ay malamig na sinusuri kahit ang mainit na tawag sa telepono na iyon. Bakit interesado ang Pilipinas sa atin? Plano ba nilang gamitin ang sitwasyon sa Iran upang palakihin ang kanilang diplomatikong presensya sa gitnang silangan? O ito ay isang hakbang para sa seguridad ng enerhiya bilang paghahanda sa pagtaas ng presyo ng langis? Sa huli, ito rin ay isang pagkalkula ng kita, hindi ba? Walang libreng kabaitan sa mundong ito. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na naghari sa akin sa loob ng 22 taon ay umuugong sa aking isip. Ang lahat ng diplomatikong gawain ay isang pagpapalitan ng pakinabang. Walang kabaitan na walang kapalit. Habang hinihintay ko ang pagbisita ni Unang Kalihim Santiago, naghanda na ako ng listahan ng mga tanong sa aking isip upang basahin ang kanyang motibo. Ano ang gusto niya? Mas malaking supply ng langis mula sa Iran? Kontrata para sa mga proyektong muling pagtatayo sa gitnang silangan? O kailangan nila ng boto ng Iran sa internasyonal na entablado? Eksakto, 87 minuto ang lumipas, nagring ang doorbell ng embahada. Hindi pa nga 6:00 ng madaling araw. Nang buksan ng empleyado ang pinto, nakita niya si Jose Mari Santiago, unang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Nakatayo sa malamig na kalye ng taglamig sa Makati. Nakataas ang kwelyo ng kanyang coat. Sa kanyang dalawang kamay ay may hawak siyang dalawang papel na supot na may mainit na singaw. Ambassador, madaling araw pa lang po kaya hindi po ako nakapaghanda ng marami. Pero baka po gusto ninyong kumain ng pandesal at uminom ng mainit na kape habang nag-uusap tayo? Baka po hindi pa kayo kumakain. Nakatulala akong tumingin sa mga pandesal at kape na may mainit na singaw at saglit na nawalan ng salita. Ang Chinese ambassador ay ibinaba ang telepono, sinabing walang pakinabang. Ang Russian ambassador ay hindi man lang sumagot. Ang Estados Unidos ay nagbubuhos ng mga bomba sa aming ulo. Ngunit ang unang kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na walang anumang vested interest ay dumating mismo sa madaling araw at nag-abot ng pandesal at kape. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa rin ako naantig. Hindi pilit kong pinigilan ang aking sarili na hindi maantig. Ito ay isang pagkalkula din. Siguradong may motibo ito. Walang libreng pandesal sa mundong ito. Ang sumpa ng isang diplomat sa loob ng 32 taon ay malamig na pinipigilan ang anumang init na umaakyat sa aking dibdib. Ngunit hindi ko alam sa sandaling iyon na ang mahinang init na iyon, na pilit kong tinatanggihan sa madaling araw, ay ang unang simula ng isang malaking himala na sa loob lamang ng 72 oras ay babali sa lahat ng aking paniniwala sa aking 22 taong diplomatikong buhay. Susunugin ito at luluhod ako sa luha. Kahit matapos umalis ni Unang Kalihim Santiago ng Pilipinas sa embahada, matagal akong nakatitig sa supot ng pandesal na iniwan niya. Ang supot na mayroon pa ring mainit na init ay kakaibang nakakainis. Ang sumpa ng isang diplomat sa loob ng 32 taon ay bumubulong. Hindi iyan pandesal. Iyan ay pain. Siguradong hihingi sila ng kapalit. Sinadya kong huwag hawakan ang pandesal. Ang pagtanggap ng kabaitan na walang kapalit ay nangangahulugang magkakaroon ng utang. At ang pagkakaroon ng utang ay magpapahina sa iyo sa negosasyon iyon, ang malupit na tuntunin ng diplomasya. Ngunit ang talagang nagpagalit sa akin ay hindi ang pandesal, kundi ang mga kakila-kilabot na ulat ng sitwasyon mula sa aking bansa na dumating pagkatapos lamang ng 3 oras. Pagdating ng 9:00 ng umaga, lahat ng kagamitan sa komunikasyon sa embahada ay nagsimulang umugong na parang baliw. Ang mga video at larawan na ipinapadala mula sa Tehran sa pamamagitan ng isang babasagin na satellite communication network ay kakila-kilabot na hindi matitingnan ng mata ng tao. Unang video. Eksena sa isang apartment building sa Hilagang Tehran malapit sa Saadabad Palace na kalahating nawasak sa pambobomba. Isang batang babae, mga 7 taong gulang, na nababalutan ng itim na alikabok sa kanyang buong katawan, ang gumagapang palabas mula sa gusali. Ang magkabilang braso ng bata ay may dumudugong sugat mula sa mga fragment ng konkreto at patuloy siyang sumisigaw ng kung ano sa mga guho. Sa una, hindi ko maintindihan dahil napakasama ng kalidad ng tunog, ngunit nang lakasan ko ang volume hanggat maaari, malinaw kong narinig ang salitang paulit-ulit na lumalabas mula sa kanyang maliit na bibig. Mama, sa Persian, nanay. Ang kanyang nanay ay nakalibing sa ilalim ng mga guho, nanonood ng screen
Hindi ko napigilan ang aking pagsusuka at tumakbo sa banyo. Habang nakayakap sa inidoro at sumusuka ng acid, naaalala ko ang mukha ng aking pamangkin, ang anak na babae ng aking kapatid na babae. 8 taong gulang ngayong taon. Ang aking puso ay masakit na parang pinipiga ng kamao sa pag-iisip na baka ang batang iyon na hindi ko man lang makumpirma ang buhay dahil sa putol na komunikasyon ay sumisigaw ng mama sa harap ng mga guho tulad ng batang iyon sa screen. Ang ikalawang video ay mas malupit. Ang Bazaar Street sa gitna ng Tehran na minsang naging pinakamataong lugar ay isang tumpok ng mga guho dahil sa pambobomba at sa iba't ibang lugar sa kalye, ang mga sugatan ay nakahiga at umiiyak. Ngunit ang isang eksena na kinunan sa isang sulok ng video ay nagpatigas sa akin na parang bato. Isang bulletproof na sasakyan na pagmamay-ari ng Chinese Embassy ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa likod ng itim na tinted na salamin, malinaw na nakikita ang isang empleyado ng Chinese Embassy na nagkakarga ng mabigat na bakal na filing cabinet sa sasakyan. Nagkakarga sila ng filing cabinet sa sasakyan, tumatapak sa dugo at guho ng mga mamamayan ng Iran na nakahiga at dumudugo sa tabi mismo nila. Sa sandaling nakita ko ang eksenang iyon, ikinuyom ko ang aking mga kamao. Nanginig ang aking buong katawan. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso kung ano ang nasa loob ng cabinet na iyon. Ang pangmatagalang kontrata sa supply ng krudo para sa aming timog na oil fields ng Iran, ang orihinal na kasunduan sa joint venture sa PetroChina, ang memorandum ng paglilipat ng Chabahar Port Development Rights, ang mga dokumentong ito ay ang kanilang kinita mula sa pagsipsip ng aming dugong langis sa loob ng 25 taon. Tinatalikuran nila ang mga tao at kinukuha ang mga piraso ng papel. Dinadala nila ang kanilang mga sertipiko ng kita habang tinatapak-tapakan ang dugo ng aming namamatay na mamamayan. Ang pangatlong video ay ang eksena ng pag-alis ng Russian Embassy. Ang mga empleyado ng Russian Embassy na may mukha ng takot ay nagmamadaling sumakay sa 3 malalaking military truck na puno ng mga gamit. Sa video, 2 Iranian local security guard ang nakayakap sa braso ng isang Russian official sa harap ng gate ng embahada at nagmamakaawa. Nagmamakaawa silang isama sila. Sinasabing mamamatay sila kung maiiwan sila rito. Ngunit itinulak ng Russian official ang kanilang mga kamay at isinara ang pinto. Nang umalis ang truck, isang security guard ang tumakbo sa likuran ng truck at bumagsak sa lupa, umiiyak, at iyon ang huling eksena. Sinuntok ko ang mesa. Bomb! Ang lalagyan ng ballpen ay bumagsak at ang mga panulat ay nagkalat sa sahig. Iyon ang tunay na mukha ng mga Ruso na nagmamayabang na sila ay 40 taong kakampi sa militar. Para sa kanila, ang mga Iranian ay mas masahol pa kaysa sa mga bato na natatapakan sa ilalim ng kanilang mga paa kapag sila ay umalis. At ang Estados Unidos, hindi na kailangan pang ipaliwanag ang halaga nito. Ang salarin na nagbubuhos ng mga bomba sa ulo ng aming mga anak ay nagpapahayag ng isang napakawalang hiya at kasuklam-suklam na pahayag sa White House briefing room. Sa pamamagitan ng isang tagapagsalita, ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng limitadong tumpak na pag-atake upang alisin ang banta nuklear ng Iran at ginagawa ang lahat upang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan. Bawasan ang pinsala sa mga sibilyan? Ang mga bata ay sumisigaw ng mama sa harap ng mga guho at ang mga ospital ay umaapaw sa mga sugatan na may dugo sa buong pasilyo. Ito ba ang ibig sabihin ng minimal? Pilit kong pinigilan ang pagnanais na ihagis ang remote control sa telebisyon. Ang unang prinsipyo ng aking diplomasya na nakaukit sa aking buto sa loob ng 32 taon kapit sa mga makapangyarihang bansa. Sila lamang ang makapagliligtas sa atin ay nasusunog na parang isang basurang papel sa harap ng kakilakilabot na katotohanan ito. Ang China ay tumakas dala ang mga kontrata, ang Russia ay tinapaktapakan ng mga security guard at nawala, at ang Estados Unidos ay nagbubuhos ng mga bomba at nagsisinungaling tungkol sa minimal na pinsala. Ito ang makapangyarihang bansa. Ito ang tunay na mukha ng makapangyarihang bansa na pinaglingkuran ko, nilambing at pinagkapyasan sa buong buhay ko. Bumagsak ako sa sofa sa walang laman na opisina ng embahada, tumingala sa kisame at bumulong. Bobo ako na yumukod sa mga taong ito sa loob ng 32 taon. Hindi bobo, kundi kasabwat. Kasabwat sa paglagay ng aming mga mamamayan sa impyernong ito. Ito ay ang ikalawang araw mula nang magsimula ang pambobomba
Ang langit sa Maynila ay malinaw at ang malamig na sikat ng araw ng taglamig ay bumababa. Ngunit ang aking puso ay puno ng dilim na mas maitim pa kaysa sa itim na usok ng Tehran. Ang mga empleyado ng embahada ay nakapila sa telepono, umiiyak upang kumpirmahin ang kalagayan ng kanilang mga pamilya sa kanilang bansa at ako, nag-iisa sa opisina, ay nagbabasa ng patuloy na dumarating na kakilakilabot na mga ulat at pinipisil ang aking mga ngipin. Sa sandaling iyon, ang communication officer ng embahada ay tumakbo papasok ng walang katok. Ang kanyang mga mata ay nakabuka na parang mapupunit at ang kanyang mukha ay puno ng maputlang kawalan ng kulay na tipikal ng isang tao na lubos na nabigla. Inabot niya sa akin ang tablet gamit ang nanginginig na kamay. Ambassador, kailangan ninyong makita ito. Isang video mula sa Tehran ang bagong naipadala at hindi ko po maintindihan ang sitwasyon. Kinuha ko ang tablet at pinindot ang play button. Ang lumabas sa screen ay isang kalye sa Tehran. Sa gitna ng mga gusali na kalahating nawasak sa pambobomba, ang itim na usok ay umaakyat pa rin sa kakilakilabot na kalye na iyon. Libu-libong mamamayan ang bumuhos palabas. Hindi iyon nakakagulat. Karaniwan lamang para sa mga sibilyan na lumabas sa kalye sa panahon ng digmaan. Ngunit nang makita ko ang hawak nila sa kanilang mga kamay, nagsimulang manginig ang aking kamay na may hawak na tablet nang hindi ko namamalayan. May hawak silang mga bandila sa kanilang mga kamay. Ngunit ang mga bandila na iyon ay hindi ang tricolor ng Iran. Hindi rin ito ang bandila ng Islamic Republic, ang simbolo ng revolusyon. Sa mga bandila na sabay-sabay na itinataas ng libu-libong mamamayan sa kalangitan. Isang bilog na bughaw at pula na simbolo ng araw at buwan, emblema ng Pilipinas, ang nakalagay sa gitna ng isang puting background. At mayroon ding mga itim na tatsulok sa apat na sulok bahagi ng disenyo ng bandila ng Pilipinas. Ito ang bandila ng Pilipinas. Halos mahulog ko ang tablet. Ibinalik ko ang video at pinanood itong muli. Malinaw ito. Sa gitna ng kalye na naging abo dahil sa pambobomba, ang libu-libong Iranian na mamamayan, mga taong may benda sa sugat, mga nanay na may dalang bata sa likod, mga matatanda na nakasandal sa baston, lahat ay bumuhos sa kalye. May hawak na mga bandila ng Pilipinas na iginuhit nila sa papel. At mula sa kanilang mga bibig, parehong sigaw ang lumalabas. Pilipinas! Pilipinas! Pinahinto ko ang video at matagal na nakatitig sa screen. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit Pilipinas? Ano ang koneksyon sa pagitan ng Iran at Pilipinas? Hindi ito ang China na sumipsip ng aming langis sa loob ng 25 taon. Hindi ito ang Russia na 40 taong kakampi sa militar. At bakit ang Pilipinas, isang middle power na bansa sa Asia sa kabilang panig ng mundo, ang isinisigaw ng aming mga mamamayan? Agad akong sinubukan na makipag-ugnayan sa Foreign Ministry sa Tehran. Sa pamamagitan ng isang babasagin na satellite communication na sa hirap ay nakakonekta, ipinahayag ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng aking bansa ang sitwasyon sa isang boses na mas lalo pang nagtataka kaysa sa akin. Ambassador, hindi lamang sa Tehran, sa Isfahan, sa Shiraz, sa Tabriz parehong penomena ang nangyayari ng sabay-sabay. Sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa, ang mga mamamayan ay kusang loob na gumuguhit ng bandila ng Pilipinas at lumalabas sa kalye. Hindi ito inorganisa ng gobyerno. Walang partidong pampolitika ang kasangkot. Ang mga mamamayan mismo ang nagsimula nito. At Ambassador, may emergency na direktiba mula sa gobyerno ng aming bansa. Isang direktiba na formal na humingi ng tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas. Isang kahilingan na magpadala ng medical support team at reconstruction personnel. Ibinitin ko ang telepono at matagal na tumingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng tahimik na eskinita ng Makati, Maynila, ang mga ilaw ng Namsan Tower or a Manila landmark like Ayala Triangle, but since it's an ambassador's residence, maybe Manila Bay or the lights of the city skyline, ay malabong kumikinang sa hamog ng taglamig. Ang aking isip ay ganap na gulong-gulo. Bakit Pilipinas? Bakit? Upang hanapin ang sagot, sinimulan kong gamitin ang lahat ng aking kakayahan sa analytical bilang isang diplomat. Pumasok ako sa archives ng embahada at sinimulan kong halughugin ang mga record ng relasyon ng Iran at Pilipinas. At doon, natuklasan ko ang mga nakakagulat na piraso ng kasaysayan na hindi ko kailanman napansin. Kahit na nanirahan ako sa Maynila sa loob ng 7 taon, Kalye Pag-asa, Tehran.
Isang kalye na itinayo ng 20,000 Filipino construction workers na nagbuhos ng dugo at pawis sa buhangin ng disyerto ng Iran, 50 taon na ang nakakaraan. Philippine Medical Contingent sa Lebanon, kung saan ang Pilipinas ay nagpadala ng mga doktor at nurse sa mga lugar ng digmaan at ginamot ang 120,000 pasyente gamit ang stethoscope sa halip na baril. Nagtayo ng mga nasirang paaralan at nagturo ng karate sa mga bata. Ang palayaw na ibinigay ng mga residente ng Lebanon sa mga sundalong Filipino. Ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa amin ng Diyos. Habang binabasa ko ang mga record na iyon, nanginginig ang aking mga kamay at hindi ko mabuksan ang pahina. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, nanirahan ako sa bansang ito at hindi ko alam ang lahat ng mga katotohanan ito. Hindi siguro alam ko. Ngunit hindi ko ito pinahalagahan. Sa mata ng isang diplomat, ang Pilipinas ay isa lamang economic partner na gumagawa ng magagandang semiconductor at sasakyan. Hindi ko kailanman seryosong tiningnan kung ano ang ginawa ng Pilipinas sa lupain ng aming gitnang silangan o kung anong uri ng katapatan ang iniwan ng mga Filipino sa aming disyerto. Ngunit ngayon, ang 90 milyong mamamayan ng aking bansa ay sumisigaw lamang ng Pilipinas sa impyerno na binubuhusan ng mga bomba ng Estados Unidos. Ang pawis 50 taon na ang nakakaraan, ang mga record ng paggamot ng 120,000 tao, ang mga alaala ng mga bata na tumatawa habang natututo ng karate. Sumasabog ang lahat ng ito sa gitna ng digmaan ngayon. Tumawid sa kalahating siglo, naupo ako sa upuan sa archives, nakahawak sa aking ulo ng 2 kamay, at bumulong. Ano ba ang nakikita ko sa bansang ito sa loob ng 7 taon? Bandang 3:00 ng hapon noong araw na iyon. Isang empleyado ng embahada ang nagmamadaling tumawag sa intercom mula sa lobby sa unang palapag. Ambassador, may bisita po kayo. Isang matandang Filipino po at sinabi niya po na kailangan po talaga niyang makita kayo. Wala po siyang appointment pero ayaw po niyang umalis. Sa normal na pagkakataon, hindi ako tumatanggap ng mga bisita na walang appointment. Ang posisyon ng embahador ay may kasamang formalidad at protocol at lalo na sa panahon ng krisis na tulad nito, hindi angkop sa seguridad ang makipagkita sa isang hindi kilalang bisita. Ngunit noong araw na iyon, may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib na hindi ko matanggihan. Siguro, ang aking mga pandama ay manhid na dahil sa kakilakilabot na balita na patuloy na dumarating mula sa aking bansa. Nagpatawag ako sa kanya. Pagkatapos ng 3 minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Ang nakatayo sa harap ng pinto ay isang matandang Filipino na mukhang nasa kalagitnaan ng 80s. Hindi siya ganoon kataas, payat, bahagyang nakayuko ang likod. At ang kanyang buhok ay puting-puti na parang niyebe. Naka-navy blue na jacket siya na malinis ngunit luma na at may mga himulmol sa ilang bahagi at sa isang kamay ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang isang kupas na brown na papel na supot. Ngunit ang unang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang damit o mukha ng matanda. Ito ay ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na iyon ay ganap na kakaiba sa anumang kamay na nakita ko sa aking 58 taong buhay. Ang bawat buko ng kanyang mga daliri ay hindi normal na makapal at bukol-bukol at ang kanyang mga palad ay bitak-bitak na may mga batik ng 50 taong dumi na parang hindi na mahuhugasan ng anumang sabon, magaspang at matigas. Ang kanyang mga kuko ay basag at kupas sa iba't ibang lugar at sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki, may makapal na kalyo na parang bato, na tila nabuo mula sa matagal na paghawak ng mabibigat na bagay. Hindi iyon ang kamay ng isang musikero na humahawak ng instrumento, hindi ang kamay ng isang iskolar na nagsusulat, at hindi ang kamay ng isang opisyal na naglilipat ng mga dokumento. Ito ay ang kamay ng isang tao na gumugol ng kanyang buhay sa pakikipaglaban sa matigas na bakal, semento, at bato, gumagawa ng isang bagay. Ito ang kamay ng isang tagalikha. Ambassador, salamat po sa pagtanggap sa akin. Sinabi ng matanda sa isang malinaw ngunit bahagyang nanginginig na boses. Filipino iyon. Sumagot ako sa Filipino. Tuloy po kayo. Umupo po kayo. Ano po ang maitutulong ko? Ang matanda, kahit nakaupo na sa sofa, ay hindi binitawan ang brown na supot na yakap sa kanyang dibdib kahit isang sandali, na parang mayroon itong bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Dahan-dahang nagsalita ang matanda. Ambassador,
Ako po ay 84 na taong gulang na. Ang pangalan ko po ay Tomas Cruz. Ambasador, pumunta po ako sa Iran, 22 taon na ang nakakaraan. Agad akong humilig pasulong sa upuan. 52 taon na ang nakakaraan, nagpatuloy ang matanda. Noong 22 taong gulang ako, napili ako bilang isang construction worker na ipadadala sa Iran ng Hyundai Engineering and Construction. Pumunta po ako sa disyerto ng Iran. Ang ginawa po namin doon ay nagtayo ng isang malaking kalsada sa Tehran, ang kabisera ng Iran. Alam niyo po ba ang pangalan ng kalyeng iyon? Kalye Pag-asa po. Ambassador, alam niyo po ba na may kalye po na pinangalan ng Pag-asa sa gitna ng Tehran sa inyong bansa? Tumango ako. Ang pagkabigla, nang una kong matuklasan ang pangalang iyon sa archives, ilang oras na ang nakakaraan ay hindi pa nawawala. Ang mga mata ng matanda ay lumabo at kumikinang, na parang bumalik sa kalahating siglo na ang nakakaraan. 58 degrees Celsius po ang temperatura. Akala ko po sira ang thermometer. Hindi po iyon init na kayang tiisin ng tao. Isang lugar po na kung babasagin mo ang itlog sa lupa, lulutuin ito at magiging puti sa loob ng wala pang isang minuto. Gumising po kami ng alas 4 ng madaling araw at nagsimula ng magtrabaho bago pa man sumikat ang araw. Napakainit po sa araw kaya kung hahawakan mo ang bakal, maluluto ang balat ng iyong palad. Kung hahawakan mo ang pala, matatanggal ang balat at dudugo. Pero hindi po kami huminto. Tiningnan ng matanda ang kanyang sariling magaspang na kamay na nakapatong sa braso ng sofa. Ang mga kalyo at bitak sa kanyang mga kamay, ang mga peklat na nabuo sa disyerto ng Iran 52 taon na ang nakakaraan ay naroon pa rin. Bakit po ninyo ginawa iyon? Tanong ko. Tumingala ang matanda at tiningnan ako ng diretsyo. Ambassador, alam niyo po ba kung gaano kahirap ang Pilipinas noon? Panahon po iyon ng taggutom, na sa tagsibol ay walang makain. Kaya naghuhukay kami ng ugat ng damo at nilalaga ang balat ng puno para kainin. Ang nanay ko po ay walang bigas, kaya nagluluto siya ng lugaw gamit ang loob ng puno ng pino para pakainin ang kanyang mga anak. Kung kakainin mo ang lugaw na iyon, mamamaga ang tiyan mo at masakit ang tiyan buong araw, pero kailangan mong kainin dahil kung hindi, magugutom ka. Kami po ay galing sa ganoong bansa, bahagyang nanginig ang boses ng matanda. Sinabi po nila na kung pupunta ka sa Iran, kikita ka ng pera. Kung ipapadala mo ang pera na iyon sa iyong pamilya sa Pilipinas, hindi sila magugutom. Kaya pumunta po kami. Kahit mamatay, pumunta kami. Nagtrabaho ako ng 5 taon doon. Kung nabali ang aking daliri, nilagyan ko ng splint at nagtrabaho ulit kinabukasan. At kung nahimatay ako sa heat stroke, humingi ako ng isang balde ng tubig at pagkatapos kong magising, hinawakan ko ulit ang pala. Ganoon po namin ginawa ang Kalye Pag-asa. Maingat na binuksan ng matanda ang brown na papel na supot na yakap sa kanyang dibdib. Ang inilabas niya ay isang lumang itim-puting larawan. Ang mga gilid nito ay dilaw na at may maraming tupi, ngunit ang tanawin sa larawan ay malinaw pa rin. Sa gitna ng walang katapusang disyerto, isang malapad na aspaltadong kalsada ang matatag na nakalatag. Sa kalsadang iyon, 12 dosenang mga batang Filipino, nakasuot ng lumang uniformeng pangtrabaho at helmet, ay nakayakap sa balikat at nakangiti. Sa background ng larawan, isang malaking granite marker ang matatag na nakatayo na nakaukit ang Kalye Pag-asa sa Persian at Filipino. Ang mga mukha ng mga kabataan sa larawan ay sunog at payat na payat, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang may-ari sila ng buong mundo. Itinuro ng matanda ang isang tao sa larawan, gamit ang kanyang daliri. Ang payat na kabataan sa dulong kaliwa ng unang hilera, na nakangiti ng malapad, na ang isang ngipin ay nawawala. Kaya kitang-kita ang ngiti iyon si Mang Tomas Cruz 52, taon na ang nakakaraan. Ambassador, dala-dala ko po ang larawan na ito araw-araw sa loob ng 52 taon. Namumula ang mga mata ng matanda. Ngunit hindi siya umiiyak. Ito ay ang malakas na tingin na tanging ang isang tao na nakatagal sa bigat ng 52 taon ang maaaring magkaroon. Ambassador, nakita ko po sa telebisyon na may digmaan sa Iran. Kaya po ako dumating. Dumating kayo? Kailangan po nating tulungan ang Iran. Kailangan po tayong tumulong ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ko maitago ang aking pagtataka. Manong, nagpapasalamat po ako sa inyong mga salita. Ngunit iyon po ay isang desisyon na kailangan ng buong bansa at hindi po ako ang makakapagpasya ng mag-isa. Dahan-dahang humilig pasulong ang matanda mula sa sofa at tiningnan ako ng diretso sa mata.
Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang tingin ng matanda. Hindi iyon ang malabong tingin ng isang 80 anyos. Ang nag-aalab na tingin ng isang 22 sa taong gulang na kabataan na humahawak ng bakal at nagdurugo sa 58-ton degree na disyerto. 50 taon na ang nakakaraan ay muling nabuhay na tumagos sa kalahating siglo. Ambassador, nagtrabaho po ako sa disyerto ng Iran ng 5 taon 52 taon na ang nakakaraan. May ginawa po ang mga Iranian para sa amin noon. Kapag nahimatay po kami sa init habang nagtatrabaho, tatakbo po ang mga Iranian at tutulungan kami. Kahit kulang po sila sa tubig, ibinuhos po nila ang kanilang tubig sa amin at pinainom muna kami. Nang nahimatay po ako sa heat stroke at nagkasakit ng 3 araw, isang Iranian na ale sa kapitbahay ang nagdala ng pinakuluan na herbal na gamot mula sa kanyang bahay. Hindi po kami nagkakaintindihan ng salita, pero araw-araw po siyang pumupunta. 3 araw po siyang pumupunta araw-araw hanggang sa ako ay makatayo. Nagsimulang manginig ang boses ng matanda, ngunit hindi pa rin siya umiiyak. Ambassador, 52 taon na ang nakalipas. Hindi ko po alam kung buhay pa ang ale na iyon o pumanaw na, pero hindi ko po kailanman nakalimutan ang taong iyon kahit isang araw. Ang pusong iyon na nagbahagi ng kanyang tubig at nagbigay ng kanyang pagkain sa isang estranghero na hindi niya maintindihan ang wika, iyon po ang mga Iranian. Ang mga taong iyon ay binobomba at namamatay ngayon. Pinisil ng matanda ang kanyang lukot na kamao at sinuntok ang kanyang tuhod. Ambassador, hindi po ako dumating dito para sa diplomasya. Dumating po ako dito para magbayad ng utang sa mga taong nagbigay sa akin ng isang basong tubig 52 taon na ang nakakaraan. Kung hindi po tumulong ang bansa, ako na lang po ang pupunta. Dadalhin ko po kahit ang matanda kong katawan. Sa sandaling iyon, sa loob ng 22 taong karera sa diplomasya, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na may bumabali sa aking katawan na may tunog na crash. Ang China ay ibinaba ang telepono, sinabing walang pakinabang. Ang Russia ay hindi man lang sumagot sa tawag. Ang mga mayabang na makapangyarihang bansa na sinasabing alyansa sa loob ng 25 at 60 taon ay tumakas dala ang mga kontrata na parang mga daga. Ngunit ang 84 taong gulang na matandang ito mula sa bansang ito na walang anumang vested interest, diplomatikong obligasyon o militar na alyansa ay dumating sa embahada upang bayaran ang utang ng isang basong tubig na natanggap niya 12 taon na ang nakakaraan. Niyayapos niya ang kanyang kamao. Sinasabing pupunta siya sa Iran dala kahit ang kanyang matandang katawan. Ito ba ay isang pagkalkula? Ito ba ay isang pagpapalitan ng pakinabang? Ito ba ay isang kilos na pumapasok sa gramatika ng diplomasya na aking pinagkakapitan sa loob ng 22 taon? Hindi ako makasagot. Sa harap ng matandang ito na nagdadala ng isang larawan sa kanyang dibdib sa loob ng 52 taon at hindi makalimutan ang disyerto ng Iran, ang aking 22 taong diplomatikong lohika ay mas magaan kaysa sa isang piraso ng papel. Hinawakan ko ng mahigpit ang kalyo-kalyo na kamay ng matanda. Ito ay malamig at magaspang, ngunit mas mainit at mas matindi kaysa sa anumang kamay na nahawakan ko sa aking 58 taong buhay. Hindi ito business etiquette, hindi ito diplomatikong protocol, ito ay katapatan. Matapos umalis ni Mang Tomas Cruz sa embahada, matagal akong walang nagawa. Tila mayroon pa ring init sa sofa kung saan siya nakaupo, at ang pakiramdam ng kanyang magaspang at matigas na kamay ay hindi nawala sa aking palad. Sa mesa sa opisina, nakalagay pa rin ang supot ng pandesal na dinala ni Unang Kalihim Santiago kaninang umaga. Tiningnan ko ang pandesal at dahan-dahang iniabot ang aking kamay upang buksan ang supot. Malamig na ang pandesal, ngunit sa sandaling ilagay ko sa aking bibig, napuno ang aking lalamunan at umakyat ang luha. Naalala ko ang mukha ng Kalihim habang bumibili ng pandesal sa convenience store kaninang madaling araw. Ang isang tao na unang kalihim ng ugnayang panlabas ay nagmamadaling pumunta sa isang dayuhang embahada na may dalang pandesal mula sa convenience store sa madaling araw. Saan sa mundo mo makikita ang ganitong tanawin? Ngunit ang himala na talagang nagpaluhod sa akin ay nangyari pagkalipas lamang ng ilang oras, bandang 7:00 ng gabi. Tumawag muli si Unang Kalihim Santiago. Ambassador, bukas ng 9:00 ng umaga ay magpupulong ang isang emergency expanded meeting ng Department of Foreign Affairs. Ito ay isang pulong upang pag-usapan ang opisyal na direksyon ng tugon ng gobyerno ng Pilipinas sa kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Maaari po ba kayong dumalo ng personal
at ipaliwanag ang sitwasyon sa Iran. Nag-alinlangan ako sa aking narinig. Ang isang dayuhang embahador na direktang dumadalo at nagsasalita sa isang panloob na pulong ng patakaran ng gobyerno ng ibang bansa ay lubhang bihira sa internasyonal na diplomatikong kaugalian. Sa aking 32 taong karera sa diplomasya, hindi ko kailanman natanggap ang ganitong imbitasyon. Agad akong sumang-ayon. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, 7th floor conference room ng Department of Foreign Affairs sa Roxas Boulevard, Maynila. Sa sandaling pumasok ako sa conference room, agad kong naintindihan kung bakit tinawag ang pulong na ito na Emergency Expanded Meeting. Dahil ang mga taong nakaupo sa paligid ng malaking oval table ay ang mismong puso ng kapangyarihan ng Estado ng Pilipinas. Ang kalihim ng ugnayang panlabas, kalihim ng tanggulang pambansa, hepe ng sandatahang lakas, National Security Advisor at mga Undersecretary at Director General level officials ng kani-kanilang departamento, mahigit 20 katao ang tahimik na nakaupo. Nang magsimula ang pulong, unang nagbigay ng briefing ang kalihim ng ugnayang panlabas tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Ipinalabas sa screen ang mga video ng pambobomba sa Tehran at ang mga video ng mga demonstrasyon ng bandila ng Pilipinas. Nagpatigas ang hangin sa conference room at itinuro ako ng kalihim at sinabi, "Nag-imbita po tayo ng espesyal na bisita ngayon, ang kanyang kadakilaan, ang ambasador ng Iran. Nais po nating direktang marinig ang boses mula sa ground." Tumayo ako. Ang tingin ng mahigit 20 pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ay sabay-sabay na nakatuon sa akin. Sa nanginginig na boses, nagsimula akong magsalita gamit ang Filipino. Ang Filipino na natutunan ko sa loob ng 7 taon sa Maynila ay mas masidhi at mas taos-puso kaysa sa anumang wika sa sandaling iyon. Mga kagalang-galang na opisyal ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sa sandaling ito, libu-libong mamamayan sa aking bansa ang nasusugatan at namamatay dahil sa pambobomba. Ang China, na sa loob ng 25 taon ay sumipsip ng aming langis, ay tumakas dala ang mga kontrata. Ang Russia, na 40 taong kakampi sa militar, ay hindi man lang sumagot sa tawag. Ang UN ay walang kapangyarihan sa harap ng veto power ng Estados Unidos. Sa sandaling ito, kung saan ang lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo ay tumalikod, 90 milyong mamamayan ng Iran ay kusang loob na gumuguhit ng bandila ng Pilipinas at lumalabas sa kalye. Sumisigaw lamang ng Pilipinas. Huminto ako sandali upang huminga at nagpatuloy. Kahapon, isang matandang Filipino po ang bumisita sa embahada, isang 84 taong gulang na lolo. Siya po ang nagtayo ng kalye Pag-asa sa disyerto ng Iran 52 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya po sa akin na 53 taon na ang nakakaraan. Binigyan siya ng isang basong tubig ng mga Iranian. Sinabi niya po na babayaran niya ang utang na iyon at pupunta po siya sa Iran dala kahit ang kanyang matandang katawan. Ang conference room ay naging tahimik na parang binuhusan ng tubig. Nakita ko na namumula ang mga mata ng ilang dumalo. Sa loob ng 22 taon bilang isang diplomat, naniwala ako na ang diplomasya ay isang pagpapalitan ng pakinabang. Ngunit matapos kong makilala ang matandang iyon, nalaman ko na mali ako sa loob ng 22 taon. Ang inyong bansa, ang Republika ng Pilipinas, ay hindi kailanman dumating upang magdala ng pakinabang sa amin. Hindi rin ito kailanman tinapak-tapakan ang aming lupa gamit ang mga baril. Ang iniwan ng Pilipinas sa disyerto ng aming gitnang silangan ay pawis at katapatan lamang, at ang katapatan na iyon ay sumasabog ngayon sa gitna ng impyerno ng digmaan. 50 taon na ang lumipas na naging sigaw ng kaligtasan ng ninaantang milyong tao. Yumukod ako. Pakiusap. Tulungan po ninyo kami. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Sa katahimikan na iyon, ang kalihim ng tanggulang pambansa ay nagsimulang magsalita sa isang napakamabigat na boses. Ang sinabi ng ambasador ay napakasakit sa puso at isang seryosong kahilingan. Ngunit bilang kalihim ng tanggulang pambansa, hindi ko maiwasang ipahayag ang praktikal na pag-aalala. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ng Iran ay isang aktibong combat zone kung saan isinasagawa ang isang operasyong militar na pinamumunuan ng Estados Unidos. Ang pagpapadala ng aming mga tauhan ng militar sa rehiyong iyon ay direktang maglalagay sa panganib sa kaligtasan ng aming mga mamamayan. Bukod pa rito, ang Estados Unidos na umaatake sa Iran ay ang aming pangunahing kaalyado sa militar.
Ang pagpapadala ng mga reinforcement sa isang lugar kung saan isinasagawa ang operasyong militar ng Estados Unidos ay maaaring magdulot ng malubhang diplomatikong epekto sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang mga salita ng kalihim ng tanggulang pambansa ay malamig ngunit hindi mali. Naramdaman ko na nanlamig ang aking puso. Ganito rin ba ang pagkalkula ng pakinabang? Ang balewalain ng sigaw ng isang mahina na bansa dahil sa takot sa isang makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, iyon ba ang malupit na katotohanan ng mundong ito? Ngunit sa sandaling iyon, may isang tao sa sulok ng conference room ang nagtaas ng kanyang kamay. Ito ang hepe ng sandatahang lakas. Kinuha ng general na nakasuot ng unipormeng militar ang isang larawan na nakapatong sa mesa. Ang larawan na iyon ay isa sa mga isinumite ko sa briefing, isang Iranian na bata na may benda sa kamay, gumuguhit ng bandila ng Pilipinas sa gitna ng mga guho ng pambobomba. Kalihim, sundalo rin po ako. Bilang isang sundalo, natural lang nakalkulahin ang panganib. Ngunit sa batang iyon na may hawak na bandila ng Pilipinas sa larawan, masasabi ba natin na hindi tayo pupunta dahil may panganib tayo? Ang ating sandatahang lakas ay nagbuhos na ng dugo para sa kapayapaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Philippine Medical Contingent sa Lebanon at iba pang humanitarian missions. Wala bang panganib noon? May panganib, ngunit pumunta kami. Bakit kami pumunta? Dahil iyon ang pagiging sundalo ng Pilipinas. Muling lumakas ang hangin sa conference room. Ilang dumalo ang nagsimulang tumango sa pahayag ng hepe ng sandatahang lakas. Ngunit ang kalihim ng tanggulang pambansa ay nanatiling seryoso ang mukha. Habang matindi ang labanan ng panig, isang matinding tensyon ang bumaba sa conference room na parang bumaba sa temperatura ng nagyayelong antas. Sa sandaling iyon mismo, bumukas ang mabigat na kahoy na pinto ng conference room at may isang tao ang pumasok. Lahat ng mahigit 20 matataas na opisyal na nakaupo sa conference room ay sabay-sabay na tumayo. Ito ang Pangulo ng Pilipinas. Ang Pangulo ay naglakad ng dahan-dahan patungo sa ulo ng mesa nang walang salita at umupo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Nang umupo ang Pangulo, bumigat ang hangin sa conference room na parang tingga. Narinig ko ang pinag-usapan kanina. Sinabi ng Pangulo sa isang tahimik ngunit malinaw na boses. Lubos kong naiintindihan ang pag-aalala ng kalihim ng tanggulang pambansa. Narinig ko rin ang opinyon ng hepe ng sandatahang lakas at direktang narinig ko rin ang pakiusap ng ambasador ng Iran. Dahan-dahang lumibot ang tingin ng Pangulo sa mga larawan sa mesa, ang mga kalye ng Tehran na nawasak sa pambobomba, ang mga mamamayan na may hawak na bandila ng Pilipinas at sumisigaw, ang isang batang may benda na gumuguhit ng bandila ng Pilipinas gamit ang bolpen. Kinuha ng Pangulo ang isa sa mga larawan. Tingnan ninyo ang larawan na ito. Ang kinuha ng Pangulo ay isang aerial photograph kung saan libu-libong mamamayan ang nagtitipon sa harap ng Kalye Pag-asa marker. Sa gitna ng itim na usok ng pambobomba na bumabalot sa kalangitan, ang mga tao na may hawak na bandila ng Pilipinas ay kumakalat sa lahat ng direksyon mula sa granite marker hanggang sa hindi na makita ang dulo. 50 taon na ang nakakaraan. Ang henerasyon ng ating mga ama ay nagtrabaho hanggang sa buto sa disyerto na iyon upang gawin ang kalsadang ito. Kalye, Pag-asa, ang ating pangalan ay nakaukit sa lupa na iyon. Kahit matapos ang revolusyon, kahit matapos ang digmaan, kahit matapos ang 50 taon, hindi inalis ng mga taong iyon ang pangalang iyon. Bakit hindi nila inalis? Dahil ang pawis na ibinuhos ng ating mga ama ay totoo. Nagsimulang lumakas ng bahagya ang boses ng Pangulo. Ang relasyon sa Estados Unidos na sinabi ng kalihim ng tanggulang pambansa, ang diplomatikong panganib, lahat iyon ay tama. Ngunit ngayon, iminumungkahi ko na gumawa tayo ng ibang pagkalkula. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo. 75 taon na ang nakakaraan, ang bansang ito ay isang kapuspalad na bansa. Lahat ay nawasak sa digmaan, walang makain, walang maisusuot, walang matutulugan, ang pinakameserableng bansa sa mundo. Noon, may mga bansa na tumulong sa atin. Mga kabataan mula sa mga bansa na hindi natin kilala ang nagbuhos ng dugo at nag-alay ng kanilang buhay para sa atin. Nagkalkula ba sila ng pambansang interes nang dumating sila? May langis ba sa ating lupain? Dumating ba sila upang makakuha ng base militar? Lahat ng tao sa conference room ay nagpipigil ng hininga
at nakikinig sa sinasabi ng Pangulo. Dumating sila hindi para sa pakinabang, kundi para sa utang na loob, para sa konsensya bilang tao. Kung ang mga bansang iyon 75 taon na ang nakakaraan ay nagkalkula ng pakinabang, ang bansang Pilipinas na nakaupo sa conference room na ito ngayon ay hindi umiiral, wala ni isa sa atin na nakaupo dito ang isinilang. Ang tingin ng Pangulo ay nakatuon sa kalihim ng tanggulang pambansa. Kalihim, dumating na ang pagkakataon upang bayaran ang utang na iyon sa mga taong nagligtas sa atin 4-5 taon na ang nakakaraan. Hindi ito direktang pagbabayad. Ito ay pagpasa ng utang na iyon sa iba. Ngayon, 90 milyong tao na binobomba at namamatay sa kabilang panig ng mundo ay sumisigaw sa ating pangalan, humihingi ng tulong. Kung tatalikuran natin sila, minamaliit natin ang sakripisyo ng mga taong nagligtas sa atin 75 taon na ang nakakaraan. Inilagay ng Pangulo ang kanyang 2 kamay sa mesa. Magdedesisyon ako. Magpapadala tayo ng Philippine Emergency Medical Support Team at Reconstruction Support Unit sa Iran. Hindi sila combat troops. Sila ay isang peace army na may stethoscope sa halip na baril at semento sa halip na bomba. Gaya ng pagtatayo ng ating henerasyon ng ama ng kalye, pag-asa 82 taon na ang nakakaraan, babalik tayo upang muling itayo ang nasira gamit ang ating mga kamay. Sandaling kinagat ng kalihim ng tanggulang pambansa ang kanyang labi at dahan-dahang yumukod. Susundin ko po ang inyong desisyon, mahal na Pangulo. Nagsalutang hepe ng sandatahang lakas. Tumango ang kalihim ng ugnayang panlabas. Lahat ng tao sa conference room ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Walang tumutol. Sa sandaling iyon, nakaupo ako sa sulok ng conference room. Nakapikit ang bibig at nanginginig ang 2 kamao. Sa loob ng 32 taon bilang isang diplomat, hindi ko kailanman nakita ang ganitong pulong. Isang pulong na hindi nagbibilang ng pakinabang. Isang desisyon na hindi gumagamit ng calculator. Isang desisyon na mas pinakinggan ang sigaw ng mga mamamayan ng isang hindi kilalang bansa na namamatay sa kabilang panig ng mundo kaysa sa takot sa isang malaking kaalyado tulad ng Estados Unidos. Ito ang Pilipinas. Kahit matapos ang pulong, hindi ako makatayo mula sa aking upuan. Nag-iisa ako sa walang laman na conference room, nakatitig sa kisame at naririnig ang tunog ng lahat ng aking paniniwala sa aking 32 taong diplomatikong buhay na nagkapira-piraso na parang salamin. Ang diplomasya ay isang pagpapalitan ng pakinabang. Walang kabaitan na walang kapalit. Kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Sila lamang ang makapagliligtas sa atin. Lahat ng mga mayabang na prinsipyo na iyon ay pawang kasinungalingan. Ang China, habang kumikita ng 45 bilyon, ay tumakas dala ang mga kontrata sa panahon ng krisis. Ang Russia, habang nagbebenta ng 35 bilyon na armas, ay hindi man lang sumagot sa tawag. Ngunit ang Pilipinas, na walang anumang pakinabang, ay dumating na may dalang pandesal sa madaling araw. Isang 64 taong gulang na matanda ang bumisita. Sinasabing pupunta siya kahit ang kanyang katawan, at ang Pangulo ay nagpasya na magpadala ng mga tropa. Sinasabing babayaran niya ang utang 75 taon na ang nakakaraan. Ito ba ay pakinabang? Ito ba ay isang pagkalkula? Hindi. Ito ay isang salita lamang na maaaring ipaliwanag sa pangalan ng Pilipinas. Hindi ito nakasulat sa anumang aklat-aralin sa diplomasya sa mundo at hindi ito nasuri sa anumang thesis sa internasyonal na politika. Katapatan. Mula sa sandali na ipinahayag ang desisyon ng Pangulo ng Pilipinas na magpadala ng mga tropa, ang bansang ito ay nagsimulang kumilos ng mas mabilis kaysa sa anumang makapangyarihang bansa na nakita ko sa loob ng 32 taon nang may nakakatakot at parang hayop na bilis. Pagkalipas lamang ng 4 na oras mula nang ipahayag ang desisyon sa pagpapadala ng mga tropa, 3 malalaking C-130 transport plane ng Philippine Air Force ang nakahanay sa runway ng Villamor Air Base sa Pasay City na umuugong ang mga makina. Sa katawan ng mga transport plane, malinaw na kumikinang ang pulang krus at ang simbolo ng araw at buwan ng Pilipinas. Sa loob ng malalaking bakal na ibon na iyon ay mayroong 6 na mobile operating room, kagamitan sa field hospital, 38 tonelada ng gamot, kagamitan sa paglilinis ng tubig, generator, at 100 military doctors at nursing offices, kasama ang 200 reconstruction engineering troops. Personal kong napanood ang pag-alis sa control tower ng Villamor Air Base.
Pambihira ang pag-imbita ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa akin sa site. Sa madaling araw, sa malamig na runway, 200 sundalo ang nakahanay sa kanilang mga balikat ay mayroon silang medical backpack sa halip na baril at sa kanilang baywang ay mayroon silang first aid kit sa halip na bala. Isang commander ang nakatayo sa harap ng unit at nagbigay ng maikli at matatag na utos. Hindi tayo pumunta upang pumatay ng kalaban. Pumunta tayo upang magligtas ng buhay. Alalahanin ang pawis na ibinuhos ng ating henerasyon ng ama 52 taon na ang nakakaraan habang nagtatayo ng kalsada sa disyerto na iyon. Ngayon, tinutupad natin ang pangako ng pawis na iyon. Ang 3 transport plane ay umakyat sa kalangitan, tumatakbo sa runway na may tunog na parang kulog, bumubuwag sa dilim. Ang simbolo ng araw at buwan na nakaguhit sa kanilang buntot ay dumaan sa kalangitan ng madaling araw ng Maynila na parang isang sinag ng liwanag. Nakatayo ako, nakasandal ang aking noo sa salamin ng control tower at walang tigil na tinitingnan ang transport plane hanggang sa nawala ito sa mga ulap. Ang 300 batang Filipino na nakasakay sa eroplanong iyon sila ay ganap na mga estranghero sa Iran, walang anumang ugnayan sa dugo, alyansa o ugnayan ng pakinabang. Ngunit ang mga estrangherong iyon ay lumilipad ngayon sa isang lugar ng digmaan na binubuhusan ng mga bomba na ipinagpapalit ang kanilang buhay upang iligtas ang mga estranghero sa aking bansa. Pagkatapos ng 8 oras, dumating ang ulat na lumapag ang transport plane sa temporary airport ng Chabahar sa Timog Silangang Iran. At pagkatapos ng 2 oras, dumating ang flash report na nakumpleto nila ang ground movement hanggang sa labas ng Tehran. Aking minomonitor ang sitwasyon sa real time mula sa communication room ng embahada. Ngunit mula noon, nagsimulang ganap na wasakin ako ng mga video na ipinapadala mula sa Tehran. Unang video, eksena ng Philippine Medical Support Team na nag-install ng kagamitan sa isang temporary field hospital sa Timog Tehran. Sa loob lamang ng 3 oras matapos bumaba mula sa transport plane, ang mobile operating room ay nabuo at may kuryente na. Sa harap ng operating room na iyon, daan-daang Iranian na sibilyan na nasugatan sa pambobomba ang nakapila. Tumakbo ang mga military doctors ng Pilipinas at sinimulan nilang suriin at iuri ang bawat sugatan. Ngunit sa video, nakita ang isang batang military doctor ng Pilipinas na binuhat ang isang sugatang Iranian na bata sa kanyang mga braso. Ang binti ng bata ay may nakabaon na fragment ng konkreto at dumudugo at ang bata ay umiiyak sa takot. Habang niyayakap ang bata, bumulong ang military doctor sa isang hindi pa sanay na Persian correcto. Correcto asked, okay lang, okay lang. Ikalawang video, eksena ng mga miyembro ng Philippine Engineering Unit na muling nagtatayo ng isang nasirang elementary school building sa Tehran dahil sa pambobomba. Sa likod ng mga sundalo ng Pilipinas na nababalutan ng semento at pawis na pawis habang nagtatayo ng mga dingding, nakita ang mga residente ng Iran na isa-isang lumalapit at nagsimulang tumulong sa pagdadala ng mga ladrilyo. Hindi sila nagkakaintindihan ng salita. Ngunit ang eksenang iyon ng mga sundalo ng Pilipinas at mga residente ng Iran na sabay-sabay na nagtatayo ng mga dingding ay mas malakas na patunay ng alyansa kaysa sa anumang diplomatikong kasunduan. Pangatlong video. Ito ang video na ganap na nagpabagsak sa akin. Sa Kalye Pag-asa, sa Hilagang Tehran, sa harap ng 50 taong gulang na granite marker, daan-daang libong Iranian na mamamayan ang Sila ay nagtipon sa pagitan ng pagtigil ng pambobomba ng US. Sa kanilang mga kamay, mayroon silang mga bandila ng Pilipinas na iginuhit nila, ngunit sa gitna ng maraming tao, isang sundalo ng Pilipinas na may simbolong araw at buwan ang naglalakad. Siya ay isang batang sundalo mula sa Reconstruction Unit. Nang magsalut ang sundalong iyon sa harap ng Kalye Pag-asa marker, daan-daang libong Iranian na mamamayan ang sabay-sabay na naghiyawan. Mabuhay ang Pilipinas! Dumating ang Pilipinas! Ligtas tayo! Nang ang sigaw na iyon ay tumagos sa maliit na speaker ng monitor ng embahada at tumunog sa aking eardrum, hindi ko na kinaya. Dumausdos ako mula sa upuan at bumagsak sa sahig. Ang baluti ng diplomasya na naghari sa aking kaluluwa sa loob ng 32 taon, ang malamig na bakal na pader ng pakinabang at pagkalkula ay nagkapira-piraso na parang salamin sa harap ng sigaw ng daan-daang libong tao.
At sa sandaling iyon, isang mas nakakagulat na ulat ang dumating mula sa Tehran. Ito ay ang tugon ng Iranian Revolutionary Guard. Ang Revolutionary Guard ay ang pinakamalakas at pinakawalang awa na armadong organisasyon sa Iran. Ang kanilang pangunahing prinsipyo ay hindi kailanman payagan ang pagpasok ng anumang dayuhang militar sa teritoryo ng Iran. May mga pag-aalala na ang Philippine Support Team ay hindi maiiwasan ng isang engkwentro sa Revolutionary Guard sa pagpasok nila sa Tehran. Ngunit ang nilalaman ng ulat ay ganito. 4 na armored vehicle na pagmamay-ari ng Revolutionary Guard ang nakahanay sa ruta ng pagpasok ng Philippine Medical Support Team sa Tehran. Ngunit ang mga armored vehicle ay hindi humarang sa pagpasok ng Philippine Support Team. Sa halip, ang 4 na armored vehicle ay lumipat sa harap at likod ng mga sasakyan ng Philippine Support Team, bumuo ng isang escort formation at tiniyak ang isang ligtas na ruta ng pagpasok. Ang pag-escort ng Revolutionary Guard sa isang dayuhang militar ay isang walang kapantay na pangyayari sa kasaysayan ng Islamic Republic of Iran. Habang binabasa ko ang ulat na iyon, lubos kong naintindihan kung bakit. Dahil ang Pilipinas ay hindi kaaway ng Iran. Dahil dumating sila na may stethoscope sa halip na baril. Dahil dumating sila hindi upang magnakaw ng langis, kundi upang itayo ang nasirang paaralan. Dahil ang mga inapo ng bansang iyon na nagtayo ng Kalye Pag-asa gamit ang kanilang mga kamay, 52 taon na, ang nakakaraan ay bumalik upang muling itayo ang nasira gamit ang kanilang mga kamay. Kahit ang Revolutionary Guard na armado ng mga baril at balaraw ay walang pagpipilian kundi ibaba ang kanilang mga baril at magbigay daan sa harap ng katapatan na iyon. Tanging ang katapatan lamang ang nanalo sa mga baril at balaraw. Noong gabing iyon, matapos kumpirmahin ang lahat ng nakakagulat na balita na dumating mula sa Iran, pinatay ko ang lahat ng ilaw sa opisina ng embahada at naupo ng mag-isa sa dilim. Sa labas ng bintana, nakita ko ang tahimik na mga kalye sa gabi ng Makati, Maynila. Ang mga ilaw ng poste ay malambot na kumikinang sa hamog ng taglamig. Ang tanawin na iyon na nakikita ko gabi-gabi sa loob ng 7 taon ay ganap na kakaiba ngayon. 7 taon na ang nakakaraan nang una akong italaga sa lungsod na ito, tinukoy ko ang Pilipinas ng ganito. Isang economic powerhouse sa Asya na gumagawa ng magagandang semiconductor at sasakyan. Para sa amin sa Iran, isang angkop na trade partner hindi hihigit o hihigit pa. Sa loob ng 7 taon, nanirahan ako sa lungsod na ito. Dumalo sa daan-daang diplomatikong hapunan, nagsagawa ng 12-dosenang mga pulong sa pinakamataas na antas, at nagpalitan ng libu-libong diplomatikong cable. Nakita ko lamang ang panlabas na anyo ng bansang Pilipinas. Sinubukan kong intindihin ang bansang ito sa pamamagitan lamang ng mga numero, istatistika at dokumento kung ano ang GDP nito sa mundo, kung magkano ang dami ng export nito, gaano kalakas ang militar nito, at hanggang saan ang diplomatikong impluensya nito. Ngunit sa nakalipas na oras, nakita ko ang tunay na mukha ng bansang ito. Nakita ko ang mga tao, hindi ang mga numero. Ang unang kalihim ng ugnayang panlabas na tumakbo sa isang dayuhang embahada na may dalang pandesal mula sa convenience store sa alas 5 ng madaling araw. Ang 84 taong gulang na matanda na nagpunta, dala ang kanyang matandang katawan upang bayaran ang utang ng isang basong tubig na natanggap niya sa disyerto ng Iran, 52 taon na ang nakakaraan. Ang Pangulo na nagpasya na magpadala ng mga tropa ng walang pagkalkula ng pakinabang, sinasabing dumating na ang panahon upang bayaran ang utang 75 taon na ang nakakaraan. Ang 300 kabataan na lumipad sa isang lugar ng digmaan na binubuhusan ng mga bomba na may stethoscope sa halip na baril. Ang military doctor na yumakap sa isang Iranian na bata na hindi niya maintindihan ang wika at bumulong ng, "Okay lang." Ito ang Pilipinas. Ito ang tunay na puso ng bansang ito na nakita ko lamang ang panlabas na anyo at hindi nakita ang loob sa loob ng 7 taon sa dilim. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng aking mesa. Mayroon doon isang kopya ng itim-puting larawan na iniwan ni Mang Tomas Cruz, ang larawan ng mga payat na kabataan na nakangiti ng malapad sa harap ng Kalye Pag-asa marker 52, taon na ang nakakaraan. Kinuha ko ang larawan at itinaas ito sa kalangitan ng gabi ng Maynila na nakikita sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lubos kong naintindihan kung bakit 90 milyong Iranian na mamamayan ang sumigaw hindi sa Estados Unidos, China o Russia kundi sa Pilipinas.
Hindi ito dahil malakas ang militar ng Pilipinas. Hindi rin ito dahil malaki ang ekonomiya ng Pilipinas. Lalo na hindi ito dahil ang Pilipinas ay isang permanenteng miyembro ng UN Security Council. Ang Pilipinas ay hindi isang permanenteng miyembro ng Security Council. Wala itong armas nuklear at hindi rin ito isang superpower na nagdidikta sa kaayusan ng mundo. Ngunit ang Pilipinas ay may isang sandata na wala sa anumang makapangyarihang bansa, katapatan. Ang katapatan na iyon ang pawis na ibinuhos ng mga payat na kabataan mula sa isang napakahirap na bansa. 52 taon na ang nakakaraan na nagtayo ng kalsada sa 58-degree na disyerto. Ang katapatan na iyon ang pagliligtas ng 120,000 buhay sa lugar ng digmaan ng Lebanon na may stethoscope sa halip na baril. Ang katapatan na iyon ang pag-angkin ng pangalan ng kapatid habang nakikipaghalubilo sa mga lokal na sundalo sa disyerto ng United Arab Emirates. At ngayon, ang katapatan na iyon ang pagpapadala ng 300 kabataan sa isang lugar ng digmaan na binubuhusan ng mga bomba nang walang anumang pakinabang. Ang 45 bilyon ng China, ang 45 bilyon ng Russia at ang nuclear aircraft carrier ng Estados Unidos ay hindi nagawa ang nagawa ng katapatan ng Pilipinas. Ang isang patak ng pawis, 52 taon, na ang nakakaraan ay naging butil ng himala na nabubuhay sa puso ng 90 milyong tao na tumawid sa kalahating siglo. Ang alyansa na itinatali ng mga makapangyarihang bansa gamit ang dolyar at mga baril ay tumakas na parang mga daga sa isang pagsabog ng bomba at nawala. Ngunit ang tiwala na binuo ng Pilipinas gamit ang pawis ng kanilang mga kamay ay hindi nagawa ng 50 taon, hindi ng bagyo ng dugo ng revolusyon at hindi ng putok ng digmaan na magiba kahit 1 pulgada. Ito ang tunay na batas ng diplomasya. Ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 32 taon ay narito sa maliit ngunit malaking bansang ito, ang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, nagring ang doorbell ng embahada. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo doon si Mang Tomas Cruz. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang maliwanag at payapa ng ngiti. Sa halip na ang pagkaseryoso ng una naming magkita 2 araw na ang nakakaraan. Ambassador, nakita ko po sa telebisyon. Nagpadala daw po ang Pilipinas ng medical team sa Iran, hindi po ba? Opo Manong, nagpadala po. Dahil po sa inyo. Umiling ang matanda. Hindi po dahil sa akin. Dahil po sa Iranian na ale na nagpainom sa akin ng tubig 52 taon na ang nakakaraan. Ang butil na itinanim ng ale na iyon ay nagbunga pagkatapos ng 52 tatong. May inilabas ang matanda mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na pin ng bandila ng Pilipinas. Isang maliit na metal na pin para sa lapel. Inabot ng matanda ang pin sa aking kamay. Ambassador, hawakan po ninyo ito. Ang Pilipinas po ay mananatili sa inyong tabi hanggang sa muling makatayo ang inyong bansa. Kung paano nakatagal ang kalye, pag-asa ng 52 taon, tayo rin po ay tatagal, pangako po. Kinuha ko ang maliit na pin gamit ang 2 kamay at matagal na nawalan ng salita. Ang pin ng bandila ng Pilipinas na nakapatong sa aking palad ay malabong nakikita dahil ang mga luha ay umaagos nang walang tigil mula sa aking mga mata. Mayroon akong isang matatag na prinsipyo ng diplomasya na naghari sa akin sa loob ng 32 taon. Ang relasyon sa pagitan ng mga estado ay isang pagpapalitan ng pakinabang, walang kabaitan na walang kapalit. Tanging sa pamamagitan ng pagkapit sa mga makapangyarihang bansa tayo makakaligtas. Lahat iyon ay kasinungalingan. Ang tunay na diplomasya ay hindi isang pagpapalitan ng pakinabang. Ang tunay na alyansa ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng dolyar at mga baril. Ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga estado ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng katapatan na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng tao tulad ng isang basong tubig na ibinahagi sa disyerto 52 taon na ang nakakaraan, tulad ng isang supot ng pandesal na binili sa madaling araw, tulad ng nanginginig na boses ng isang military doctor na yumakap sa isang batang hindi niya maintindihan ang wika at bumulong ng okay lang. At ang tanging bansa na patuloy na nagpatunay ng katapatan na iyon nang walang pag-aalinlangan sa loob ng mahigit 15 taon ay ang Pilipinas. Ito ang nakakagulat na kwento na nasaksihan ng Iranian ambassador sa Maynila sa loob ng 72 oras. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito
kung paano naging kaligtasan ng 90 milyong tao ang isang patak ng pawis na ibinuhos sa disyerto 52 taon na ang nakakaraan. Ang maliit na katapatan ay nagbabago ng mundo. Mangyaring mag-subscribe at i-like. Salamat po sa panonood ng touching story na ito.